And then we have imagine. Imagine is using the power of your mind, guys, no? Imagination. Um, para ma-achieve nyo yung mga bagay na desire sa buhay nyo, mga kapigsi. So, visualization, imagination, daydreaming, all of them are the same, guys, no? When you imagine, ibig sabihin nito, guys, imagine nyo yung bagay na gusto nyo makamit. So, let's say, for example, gusto nyo magkakotse. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong March para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Meron tayong tatlong set ng decks dito, guys. Ito yung para sa spiritual message nyo. Ito yung para sa life messages, and then ito naman yung para sa love life nyo. Combination, guys, ng positive and negative energy, general reading lang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below, mga kapiksi, if feeling nyo naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. So, unahin natin tong deck, guys. Tingnan natin yung spiritual message para sa inyo. My vibes speak louder than my words, mga kapiksi. So, it's our vibes, mga kapiksi. You have to understand na we are living in a vibrational field. Everything is vibrating, mga kapiksi, and whatever vibes we send out, yun din yung na-attract natin sa buhay. So it's very important na maramdaman nyo kung nasa anong vibration kayo, mga kapiksi, by using your emotions, no? Doon nyo ma-identify if nasa negative vibes ba kayo or if nasa positive vibes kayo. Emotions, no? Kasi yung emosyon nyo, yung nararamdaman nyo, yun yung nagva-vibrate, mga kapiksi. Masaya ba kayo? Ask yourself right now, masaya ka ba ngayon? Malungkot ka ba ngayon? Kung masaya ka, ibig sabihin, masaya din yung pattern of thoughts mo, yung pag-iisip mo, yung iniisip mo na daily basis, mental diet mo, kung saan nag-i-spiral yung isip mo, kung saan ka nag-autopilot, ibig sabihin maganda. So, keep up the good work kasi kung positive yung isip mo, positive yung vibration mo, of course, positive din yung mararamdaman mo sa buhay. Whereas kapag ka negative yung nararamdaman mo, malungkot ka, ask yourself, ba't ako malungkot? Bakit hindi ako masaya? Bakit ang negative ako? What am I thinking? Okay? Kasi yun yung ugat, guys. Doon nagsisimula yung vibration nyo, yung emotional vibration nyo, doon sa iniisip nyo. And since yun yung root cause, dapat yun din yung doon nyo susolusyonan, no? Yung nararamdaman nyo para magbago yung vibration nyo, mga kapiksi, and therefore magbago din yung experience nyo sa physical reality. Naintindihan nyo ba? Comment down below, guys, if naintindihan nyo. So, kapag malungkot kayo, ask yourself, ba't ako malungkot? Anong iniisip ko right now? Doon nyo malalaman it's very important na tinatanong nyo yung sarili nyo. Bakit ko to iniisip? Nakakatulong ba sa akin to? Hindi naman pala nakakatulong sa akin, ba't ko pa iniisip? Diba? Let's say for example, although sometimes syempre hindi natin maiwasan dahil tao tayo, may emosyon tayo. Pero let's say for example, naghiwalay kayo ng jowa mo, nakipag-break siya sa'yo, sinaktan ka niya, nagsinungaling siya, nagloko siya sa'yo. So, yun yung root cause kung ba't malungkot ka, okay? And, paulit-ulit mo siyang naiisip, may napapala ka ba? Wala, diba? Paulit-ulit ka lang din nasasaktan. So, ask yourself, bakit ko pa to iniisip, okay? Ask yourself, ba't ko pa to iniisip? Nasasaktan lang naman ako, umiiyak lang naman ako. So, might as well, putulin mo yung pattern of thoughts mo, libangin mo yung sarili mo, diba? Maghanap ka ng mga bagay na mapaglilibangan para maging masaya ka, para magbago yung vibration mo from negative to positive, no? Find an excuse. Buti na lang, nalaman ko na niloloko niya ako. At least, hindi na ako nauto. At least, nakawalan na ako sa relasyon. At least, hindi na haba pa yung paghihirap ko sa relationship namin. So, you can always find good things out of those negative situation, mga kapiksi. And yun yung ipagpasalamat mo. I-turn mo siya into gratitude para magbago din yung vibration nyo from negative to positive. Nagets nyo ba? Comment down below, guys, if naintindihan nyo. Sana nagets nyo.
And yun yung mga advice, no, na gustong-gusto kong sinasabi sa inyo para matuto kayo mga kapiksi. Alright? So, eto naman guys, tingnan naman natin yung life messages para sa inyo mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna guys yung ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayong magpayaman ngayon 2024 mga kapiksi. Mag-avail na kayo ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, dahil ngayong February until February 29 guys, magbibigay ako ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-avail ng course. Sobrang ganda talaga niyan guys, kaya mag-avail na kayo habang may discount. Sayang yung discount mga kapiksi. Alright? So, ito yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. Life messages, guys. Message in a bottle. So, merong mga mensahe na gustong iparating sa inyo yung inyong mga gabay. Probably, itong tarot reading na to, kaya kayo nanonood, maaaring may mensahe silang nais na iparating sa inyo. So, watch closely or listen closely mga kapiksi. O kaya naman, pwedeng sa dreams nyo, sa mga angel numbers na nakikita nyo, sa mga pinapanood nyo, social media, wherever may mga mensahe kayo na mapupulot. So, maaaring meron silang pinapahiwatig sa inyo mga kapiksi. So, pay close attention sa inyong mga mensahe na nare-receive guys. Okay? And then we have imagine. Imagine is using the power of your mind guys, no? Imagination. Para ma-achieve nyo yung mga bagay na desire sa buhay nyo mga kapiksi. So, visualization, imagination, daydreaming, all of them are the same, guys, no? When you imagine, ibig sabihin nito guys, imagine nyo yung bagay na gusto nyo makamit. So, let's say, for example, gusto nyo magkakotse. So, in the power of visualization or using your imagination, you have to incorporate your 5 senses. Gamitin mo yung 5 senses mo. What would you see? What would you hear? What would you feel? What would you smell? Ganyan. Ano pa ba? 4 lang yun eh. Nakalimutan ko yung isa. Taste, no? Hindi nyo naman lalasahan yung kotse. Kapag nasa inyo na yung desire nyo. So, let's say, for example, kotse. Gusto nyo ng kotse. Anong kulay ng kotse ang gusto nyo? Anong brand ng kotse? Anong model ng kotse? Maliit ba? Malaki? Yung pang family ba? Yung sports car ba? Yung sedan type ba? Diba? Kung ano yung gusto nyo, imagine nyo kung anong brand. Toyota, Honda, or kung gusto nyo yung mga luxurious cars, I don't know, whatever. And then, kung anong model, di ba? Mga Wigo, ganyan, o kaya, ano ba? Yung mga malalaki na, I don't know. Kung ano man yung gusto nyo mga kapiksi. Okay? And then, imagine niyo, let's say for example, may bahay kayo, imagine niyo saan nyo pinapark yung kotse nyo, doon sa garahe nyo, di ba? O kaya naman nakapark sa harap ng bahay nyo. Tapos, pinipindot nyo yung susi, di ba? Pag pinipindot nyo yung susi, tutunog yan. Tik, 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 ganyan. So, imagine niyo, binubukas nyo yung pinto, di ba? Ano nafe-feel nyo pagbukas nyo ng pinto? Anong naririnig nyo? Pag binubukas, sinasara nyo yung pinto. Pagpasok nyo ng kotse nyo, amoy-amoy nyo yung leather seat nyo, di ba? Leather seat, kunwari leather seat, hawakan nyo, damdamin nyo yung upuan, yung manibela, di ba? What would you hear, di ba? Yung mga tunog ng engine kapag inon mo na or binuksan mo na yung kotse mo. So, ganun, yung gagamitin mo yung parang vivid imagination mo. Picture it in your mind, imagine it, visualize it as if you already have your desire, as if nasa yun na yung desire mo, mga kapiksi. And you'll have to
continuously do that, no, over and over again, kung talagang yan yung desire mo, hanggang sa ma-achieve mo yung mga desires mo sa buhay. So, sa lahat ng mga gustong matuto mag-manifest, guys, meron tayong membership program. Tinuturo ko yung mga techniques na yan. Para matuto kayo mag-manifest, guys, i-click nyo lang yung join button dito sa video na to, para makapagpa-member kayo, mga kapiksi. Alright? So, yeah. Comment down below, guys, if naintindihan nyo and if naka-resonate kayo dyan sa message na yan. And then, yung last message para sa inyo, Aquarius. Love life naman ito, mga kapiksi. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong SP. Habang sinashuffle ko to, meron tayong email coaching, guys. Manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook, guys, ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, ito yung mga messages ng person mo, yung mga gusto nyang sabihin or hindi nyo gustong sabihin sa'yo. I cannot listen to your voice. It affects my soul. I am distracting myself to avoid thinking of you. So, itong person mo, guys, iniiwasan ka niya, no? Feeling ko, itong person mo, may galit siya sa'yo, meron siya sama ng loob sa'yo, mga kapiksi. That's why iniiwasan ka niya. Pwedeng ginosad ka na nitong person na to, guys, no? Kaya, pwedeng binlock ka na din itong person na to para hindi niya na marinig yung boses mo, hindi ka na niya makita. Pero, naapektuhan pa rin siya until now, and parang nagpapakabisi na lang siya sa buhay niya ngayon, pwedeng sa trabaho niya or kung ano man yung pinagkakaabalahan niya, para hindi ka niya maisip, no? Pero kahit na iniiwasan ka niya, naiisip ka pa rin ng person mo, mga kapiksi. So, ibig sabihin, guys, for some of you, there's something that happened between the two of you. So, may nangyari, pwedeng may mga unresolved issue kayo, guys. Ibig sabihin, pwedeng nagkagalit kayo, nagkatampuhan, pero hindi kayo nagkaayos, mga kapiksi. Pwedeng kasalanan mo, pwedeng kasalanan niya, pwedeng kasalanan nyo parehas, guys. Pwedeng kasalanan niya din, pero hindi siya makapag-explain sa'yo. And probably dahil din sa guilt, no, kaya pwedeng binlock ka niya kasi baka mag-guilty siya lalo kapag narinig niya yung boses mo or kapag nakita niya na umiiyak ka dahil sa kanya. So, mga ganon. Pwedeng siya yung guilty, pwedeng kayo yung guilty. Kayo lang yung nakakaalam ng sitwasyon nyo. But regardless, guys, nahihirapan yung person mo. Umiiwas siya, pero nahihirapan din siya, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, guys, kung nakaresonate kayo dyan and kung saang mensahe kayo dito nakaresonate. Dito ba sa spiritual message, sa life messages ba, or sa love life? Comment down below, mga kapiksi. Okay? And ito yung ating mga pampaswerte subliminal, guys. Pakinggan nyo na, ang ganda niyan talaga, guys. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. Love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.